Praise the Lord and blessed be His most precious, glorious, and wonderful name. Amen. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa power of God o kapangyarihan ng Diyos. Nasusulat sa aklat ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Ang sumulat ng Book of Romans ay walang iba kung hindi si Apostle Paul. At ito ay sinulat niya para sa mga Christians sa Rome. Bago siya naging apostle ng ating Panginoong Hesukristo, si Paul ay kilala bilang si Saul of Tarsus o si Saulo, isang makapangyarihang pinuno ng kanyang kinaanibang reliyon. Labis siyang kinatatakutan at kilalang kilabot na persecutor at murderer ng mga Christians, and at the same time, blasphemer ng ating Panginoong Hesus. Nabago lamang ang kanyang pagkatao nung ma-encounter niya si Jesus on the road to Damascus. At simula noon, bagamat alam niyang siya'y makapangyarihan, kinilala niya na mas makapangyarihan si Jesus kaysa sa kanya. At simula rin noon, naging masugid na siyang tagapangaral, tagabahagi at tagasulong ng mabuting balita ni Jesus. Kahit saan siya magpunta, dahil alam niya na naranasan niya ang kapangyarihan ng mabuting balita ni Jesus. At siya mismo ang umamin na siya yung worst of all sinners. Pero dahil sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, nabago nga po siya. Ito po ay sinulat niya sa kanya pong tinuturuan na si Timoteo, doon po sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 15. At hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang kanyang sulat. Ang sabi niya po ay ganito: "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Sa Tagalog, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa kanila. So nandoon ang kanyang pag-aamin na siya yung pinakamasama sa mga makasalanan. Ganun pa man, dahil sa mabuting balita ni Jesus, siya po ay naligtas at nabago. So matapos niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, kahit minsan ay hindi niya ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Sa halip, labis niya itong ipinagmalaki at pinahalagahan. Kaya sumulat din siya sa aklat po ng Pilipos, chapter 3, verse 8, "Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo." Kapatid, huwag nating kalilimutan na si Paul ay very influential sa kanyang lipunang ginagalawan. At mataas ang kanyang katungkulan sa relihiyong Judaismo bilang isang Pariseo. Ngunit maliwanag dito sa kanyang deklarasyon na ipinalagay niyang lahat ng mga ito ay walang kabuluhan at basura. Makamtan niya lamang si Kristo. Kapatid, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at mabago ang iyong buhay, tanggapin mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Mahal ka niya at ibinigay niya ang kanyang sarili para mamatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw itubusin sa iyong mga kasalanan, bigyan ng buhay na walang hanggan at maging karapatang tawaging anak ng Diyos. Ipagmalaki mo ang mabuting balita. Ibahagi mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Naalala ko tuloy yung kwento patungkol sa isang teenager na lalaki. Nakakilala sa ating Panginoon, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at personal na tagapagligtas. Kaya very excited siya na isinishare niya si Jesus sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kabarkada, sa kanyang mga mahal sa buhay. Bagamat sa totoo lamang, walang masyadong pumapansin sa kanya. Pero hindi ito pumigil sa kanya na ibahagi ang mabuting balita. Isang araw, sakay siya ng bus. At habang siya nakaupo, hindi siya mapakali at nararamdaman niyang merong umuudyok sa kanya na tumayo at ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Bagamat nag-aalangan siya pero nagpakatapang siya at siya'y tumayo at ibinahagi niya ang mabuting balita.
Hanggang sa merong sumigaw na isang lalaki na may kasamang bata. At ang sabi sa kanya, manahimik ka, wala kang alam. At si Jesus na sinasabi mo, hindi totoo yan. Sa takot ng teenager, naupo. Pero hindi pa siya nagtatagal sa kanyang pagkakaupo. Ito na naman yung udyok sa kanya. At mas matindi pa ang udyok ngayon na siya ay tumayo at ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So ganoon na ang kanyang ginawa. Naglakas loob uli siya, tumayo siya, itinuloy niya yung kanyang pagbabahagi ng mabuting balita. At nung marinig na naman siya nitong lalaking kanina lamang ay sumigaw sa kanya, tumayo ito nang bigla at akma siyang sasaktan. Nang biglang sumigaw ang anak ng lalaki at ang sabi, "Tay, huwag mo siyang saktan." Nung marinig niya ang tinig ng kanyang anak, bigla siyang huminto at lumuhod at humagulgol ng iyak. Nagulat ngayon yung teenager at nagulat din yung ibang mga sakay ng bus. Tinanong ngayon ng teenager yung tatay at ang sabi niya, "Bakit po kayo lumuhod at bakit po kayo umiyak?" Ang sabi ng ama, ng bata, "Ipinanganak na pipi ang aking anak. Ngayon nakakapagsalita na siya." Nung oras ding yon, tinanggap ng tatay si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ganon din ang iba pang mga sakay ng bus na yon. Nakaranas ng kaligtasan dahil hindi kinahiya ng lalaki na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kapatid kaibigan, ngayon ay ipinangaral sa iyo ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi mo pa siya natatanggap sa iyong puso, ito na yung panahon para tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Mahal na mahal ka niya, ibinigay niya, ibinuwis niya yung kanyang sariling buhay para ikaw ay mapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang mabuting balita kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. At ikaw mismo at ang mga mahal mo sa buhay magugulat sa malaking pagbabagong mangyayari sa iyo. Kapatid, ito ang oras para tanggapin natin si Jesus. Pero hindi kita pinipilit. Kusang loob na pagtanggap ang hangad niya. God loves a cheerful giver. Kung bibigay mo rin lang ang buhay mo sa Kanya at isusuko mo, hayaan mong ito'y bukal sa iyong puso. Kung nais mo siyang tanggapin, nais kitang tulungan sa isang maikling panalangin, sumunod ka nang merong pananampalataya sa iyong puso. Sabihin mo, "Panginoong Hesus, maraming salamat. Ako ay tinubos mo. Ako ay niligtas mo sa tiyak na kapahamakan at pinatawad ang aking mga kasalanan. Patawarin mo nga po ako. Isinusuko ko ngayon sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen." Kapatid, binabati kita at nais ko sanang sabihin sa iyo ito. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Ipangaral mo at huwag mong ikahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Magiging instrumento ka ngayon ng Diyos para mas marami pang tao ang kumilala sa Kanya. Kapatid, at sa gagawin mong yan, mapagpapala ka ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, kung ikaw ay Kristiyano na, walang dahilan para ikahiya mo ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Manapa, dapat mong ipagmalaki at dapat mong pahalagahan ang ginawa niya sa krus of Calvary kung bakit siya namatay ay para iligtas ka at bigyan ka rin ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami nga po ay nagpapasalamat sa iyo, nagpapakumbabang lumalapit po sa iyo, nagpapasalamat sa ginawa mo sa cross of Calvary. Salamat sa mabuting balita tungkol kay Jesus at kami nga po ay nakasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dalangin nga po namin, O Diyos, na ikaw po ang magbigay sa amin ng tapang sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang may bahagi namin, may pangaral namin, may isulong namin ang mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa karunungan ipagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. At sa lahat ng mga kapatid ko na merong sakit, karamdaman, pagalingin mo po sila, saan man po sila naroroon. Ganon din naman yung mga nagkukulang na sa kanilang pananalapi, sa kanilang resources. Ang dalangin po ng aking puso, Panginoon, isupply mo ang kanilang mga pangangailangan. Maluwalhati ka sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw lamang ang may tanghal. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay mag-ingat at tayo iingatan ng ating Panginoon. Amen. God bless you.